Naniniwala pa kaya dito kay Trillanes? Pero ang galing niya rin, no? Consistent siya sa sarili niya, no? Maraming naniniwala sa kanya. Samantalang dati niya pa itong ginagawa. Tapos, ilang beses na rin binasura etong mga sinasampa niyang kaso. At dito, mukhang fake news to kasi chinek ko yung page ni Senator Bongo tsaka ni Senator Bato. Lahat ng mga nabanggit dito, wala namang invitation na nakita kong pinost nila. So sa madaling salita, ano to, parang pinangungunahan ni Trillanes yung desisyon ng korte. Kasi dito, Bongo was already invited to appear before the ICI. Pero ayaw niyang pumunta. Kasi kung merong invitation na talagang inaano ng ICI si Senator Bongo, nakapost agad yan syempre para aware ang mga tao, ang mga supporters. Kasi hindi naman biro supporters ni Senator Bongo. Una, sumira ng record yan sa history ng pagiging senatorial candidate na nakakuha ng pinakamataas na boto sa kasaysayan ng Pilipinas. So antemano, kapag may mga ganito na mga nangyayari, automatic yan, ipopost at ipapaalam yan ni Senator Bongo sa mga tiga-suporta niya. Pero kahit ngayon, i-check nyo, wala naman tayong nakikita na invitation ng ICI. So ano to? Pati ba naman sa ICI si Trillanes ang nagdidesisyon? Mas nauna pa siyang Tsaka ito dapat inilabas din to ng ICI. Yan tanong, ba't walang invitation? At kung meron man, bakit hindi nakakarating sa kampo ni Senator Bongo yung invitation na yun? So doon tayo magtataka, di ba? Pero ayaw niyang pumunta. Unless kasama niya sina Aimee at Bato para may abogado sa kanya. Let's keep the pressure on dapat imbitahan si Bongo kasama ang tatay at kapatid niya. Panibagong fake news na naman to, Trillanes. Susunod kasi, isure mo muna na natanggap na ng kampo ni Bongo, ni Senator Bongo, yung invitation bago ka sana magsalita. Sa nararamdaman ko at sa nakikita ko, wala pang natatanggap na invitation etong kampo ni Senator Bongo. So ibig sabihin, fake news ka na.